Hallelujah. Isang mapagpalang umaga po mga kapatid sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. At salamat po sa mga awitin nating inawit. Tunay nga po mga kapatid na yung inawit natin napakaganda na sa lahat ng pagkakataon na pangangailangan natin ang ating Panginoon, kinakatagpo niya tayo. Sa panahon na kailangan natin ng kagalingan, ano yung nakalagay? Pwede po bang paki-flash, Sister Ann, yung chorus? Sa panahon na kailangan natin ng kagalingan, He is our Jehovah Rapha. Kailangan rin naman natin ng kapayapaan, He is our Jehovah Shalom. Sa lahat, mga kapatid, na presente siya ang Diyos sa atin, He is our Jehovah Shammah. At sa ating mga pangangailangan, mga kapatid, He is our Jehovah Jireh. Amen? At salamat sa mga awitin ito na tunay nga, mga kapatid, na sa lahat ng ating pangangailangan, nariyan ang ating Panginoon, kumakatagpo sa atin. Kaya naniniwala ako, mga kapatid, maging man sa umagang ito, alam ng Diyos kung ano yung mga kinauuhawan natin sa umagang ito. Ano yung mga pangangailangan natin at kakatagpuin niya yung kailangan na ituwid sa ating buhay sa araw na ito. Amen po ba, mga kapatid? Hallelujah. At hindi ko pagkakalaunin na mga oras at advantage po dahil mahaba pa. Meron binigyan tayo ng 5 minutes na una ng ating tagapanguna. At nais ko po, mga kapatid, na magbasa muna tayo sa Revelation chapter 2. Doon po natin kukunin yung main text natin. Revelation chapter 2, verse 14 to 16. At sabi po dito, mga kapatid, sa Tagalog ko na lamang babasahin, mga kapatid, sabi dito, datapwat, mayroon akong ilang bagay na laban sa iyo. Sapagkat mayroon ka diyang ilan na nanghahawak sa aral ni Balaam, na siyang nagturo kay Balak na maglagay ng katisuran sa harapan ng mga anak ni Israel, upang magsikain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan at makiapid. Gayon din naman na mayroong kang ilan na nanghahawak sa aral ng mga Nicolaita. Magsisika nga, o kung hindi ay madaling paririyan ako sa iyo at babakahin ko sila ng tabak ng aking bibig. Tayo po ay yumuko, mga kapatid, at tayo ay dubulog sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. O purihin ka, Panginoong Diyos, sa umagang ito. Kami po ay nagpapasalamat sa kadakilaan mo sa aming buhay. At kami patuloy nagpapasalamat sa kapangyarihan mo na gumagawa po sa aming mga buhay. Sa bawat araw po ay nariyan ka na tumutulong sa aming mga pangangailangan at nariyan ka, Panginoong Diyos, na kumakatagpo po sa pangangailangan namin sa bawat araw. Kaya sa mga oras na ito, Panginoon Diyos, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa iyo at meron po kami puso na mapagpakumbaba na lumalapit sa iyong trono ng awa sa umagang ito, na kami po ay dumudulog sa iyo, Panginoon Diyos, na minsan pa ay katagpuin mo po ang aming pangangailangan. Tunay nga po, Panginoon Diyos, sa mga nagdaang mga araw, mga oras ng aming mga buhay ngayong week na ito, maraming mga bagay kami na patuloy na idinadalangin sa iyo at patuloy ka na ginagawa sa aming buhay. Kaya sa oras na ito, Panginoon Diyos, anuman po ang mga bagay na mga pagkukulang, mga pagkakasala namin sa iyong harapan, Panginoon Diyos, ay ipagpatawad mo ito sa amin at muli ay pagindapatin kami natatanggap ng iyong mga salita sa umagang ito. Nanawa, Panginoon Diyos, ay likhaan mo kami ng malinis na puso na tatanggap ng iyong mga purong salita. Naniniwala kami, Panginoon Diyos, na itong mga salitang ito ay siyang higit pa na makapagpapatibay, makapagpapalakas sa aming pananampalataya. Kaya, Panginoon, kasihan mo po ang iyong gawain sa araw nito. Samahan kami sa lahat ng panahon at oras
na mga lilipas po sa araw na ito at nawa, Panginoon, ikaw po ang siyang higit pa na magbukas ng iyong mga salita sa iyong mga abang lingkod na tatayo sa likod ng pulpito at nawa, Panginoon Diyos, pahiran mo ang aming labing putik na maging pagpapala sa aming mga kapatid sa araw na ito. Kaya, Panginoon, sa iyo lamang po namin hinihiling at dinadalangin, Panginoon, ang lahat ng bagay na ito at itinataas sa iyong dakilang pangalan lamang po, aming Panginoon Kristo. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Ang Diyos ang magpala po, mga kapatid, sa bawat isa. Kayo po ay malaya na po makakaupo, mga kapatid. At kung titingnan nyo, pwede po bang, sisteran, buksan na natin yung slideshow. Thank you, Barberson. At tayo po ay magpapatuloy. Pwede. Makisuyo rin po ako ng yung remote natin. At kung titignan nyo po, mga kapatid, ay binasa natin yun doon sa Revelation chapter 2, verse 14 to 16. At nandito, ito po ay pagpapatuloy po natin sa pag-aaral natin patungkol sa the Church of Pergamos, mga kapatid. At tayo po ay nakadako na sa verse 14. At kung hayaan nyo, nabasahin ko, mga kapatid, yung umpisa ng Pergamos. Sabi po dito sa chapter 12, "And to the angel of the church in Pergamos write," na malinaw na po, mga kapatid, nawa ay naalala natin na yung tinutukoy po dito na angel or messenger sa church po ng Pergamos ay si Saint Martin. Naalala po ba natin? At sabi dito, "These things say it, he which hath the sharp sword with two edges." Sino po ba ito? Ang ating Panginoong Hesukristo ang tinutukoy po dito, mga kapatid. At sabi dito sa verse 13, "I know thy works and where thou dwellest, even where Satan's seat is, and thou holdest fast my name, and hast not denied my faith, even in those days wherein Antipas was my faithful martyr, who was slain among you, where Satan dwelleth." At nung nakaraan po, mga kapatid, yung huli ko po na pagtatalakay dito sa Church of Pergamos, mga kapatid, ay doon po na natalakay natin yung dito sa verse 13 na nalaman natin where Satan dwelleth. At sana po ay naalala natin ito, mga kapatid. At darating tayo dito sa verse 14, "But I have a few things against thee." Na dito po pala sa church ng Pergamos ay mayroong ilang mga bagay na against po ang ating Panginoong Hesukristo. Nasabi dito, "Because thou hast dared him that hold the doctrine of Balaam." Ito po ang nakakalungkot, mga kapatid, na meron na dito sa panahon po ng Pergamos na humahawak ng doktrina ng aral po ni Balaam. At mamaya ay tatalakayan natin kung sino ba itong Balaam. Alam naman natin ito, kilala natin ito, pero mas nawa ay higit pa na magbukas ang ating Panginoon Diyos sa atin sa umagang ito, na mas maintindihan po natin yung patungkol dito sa doctrine of Balaam. At sabi po dito, na itong si Balaam na ito, sabi dito, "Who taught Balak to cast a stumbling block before the children of Israel." Na si Balaam raw po ay nagturo kay Balak paano magbibigay ng stumbling block. Alam niyo po ba yung stumbling block? Yung makakapagpatisod, makapagda-down sa kanila, o kaya naman, mga kapatid, sa ibang mga salita ay makakapaghadlang po sa kanilang pananampalataya. Stumbling block before the children of Israel. At ano po yung stumbling block na tinutukoy dito, mga kapatid? Yung stumbling block na sila ay makapagbigay ng katitisuran at sila ay mapahiwalay po sa Diyos ng Israel. Before the children of Israel. Yun po ang balak ni Balaam. At sabi po dito, "To eat things sacrificed unto idols and to commit fornication." At marahil kung dito, babasahin natin dito sa Revelation, tila baga, okay na yun. Pwede na natin sabihin na literal. Pero kung titingnan natin pagpapahayag ng ating propeta, Brother Branham, baka mga kapatid, ay itinilakay niya ito patungkol sa Pergamos at napakaganda ng aral po
dito na makukuha natin. At alam ko po, mga kapatid, na ang aral na makukuha natin dito ay higit pa po na makapagpapatibay sa atin sa pananampalataya, higit pa po makapagbubukas sa ating kaunawaan. At sabi nga po sa ibang kasalutan, mga kapatid, sa ilang kasalutan ay lahat po ng sulat na nababasa natin sa ating Biblia ay ito'y makakapagpaturo sa atin, makakapag-rebuke, at hindi ko na nakuha yung word by word. Pero itong mga bagay na ito, mga kapatid, itong verse na ito ay higit po na makapagbubukas po sa atin sa ating pananampalataya, pagkilala po sa ating Panginoon. Kung higit pa po natin na maintindihan yung mga nakasulat po dito sa church ages. At sabi nga po ng ating propeta na mas higit pa po na mabubuksan sa atin yung revelation, unti-unti, pag naintindihan po natin yung mga kapanahunan ng mga iglesia, yung mga pinagdaanan nila. Kaya nawa, mga kapatid, ay samahan niyo ako at tayo po ay talakayin natin. Oh, stick. Parang di gumagana. Tapos nag-stick. Di gumagana. Nag-stick po. Sige, Sister Ann, alalayan mo na lang ako sa ano. Bali, tingnan natin yung next slide. Next slide, mas maganda sana meron kasi yung pupuntahan natin ay nasa 75 slide na po tayo. At dyan, ikatlo pa lang po ata yan. Sige, next slide. Na yan po yung pagbubukas natin sa Pergamian Church Age. At nandito na tayo sa part 5 ng ating pagtatalakay dito. At nawa ay nasusubaybayan po natin. Kahit na putol-putol po yung series natin, ay nawa, mga kapatid, ay may nakukuha natin yung dais natin na matalakay dito. At naging mabuksan nga ito dahil nga po dun sa series rin natin na patungkol sa light. At hanggang ngayon ay nasa light series po tayo. Yung liwanag po ng ating Panginoon. Na kaya tayo napunta dito sa Pergamian Church Ages dahil yung Pergamian Church Ages, yung Laodicea, Smyrna, Pergamos, at hanggang sa Laodicea, mga kapatid, ay ito po ay nasa candlestick, di ba? Na 7 lampstand. At kaya tayo napunta dito dahil yung lampstand ay meron po itong ilaw. Kung ito po ay matatandaan natin. At nandito na tayo sa ikatlo na lampstand na liwanag, ilaw. At nawa ay makita natin yung liwanag ng ating Panginoong Hesukristo, liwanag ng kanyang salita. At meron po tayong subtitle na The Doctrine of Balaam. At next slide po, Sister Ann. Next slide, yan yung main text natin. At sabi po dito ng ating propeta, sabi niya, if we are going to understand what the doctrine of Balaam is in the New Testament church, we had better go back and see what was in the Old Testament church. Na alam naman po natin, mga kapatid, na yung Old Testament ay makikita natin ito ay mga tipot larawan rin naman na nandito sa New Testament. Kaya sabi po ng ating propeta, Doctrine of Balaam, is na kung gusto natin maunawaan po ang patungkol sa Doctrine of Balaam na sinasabi dito sa Revelation chapter 2, ay kinakailangan po natin, balikan natin, pag-aralan natin yun nandun sa Old Testament dahil nandun po si Balaam tinalakay. And apply it to the third age and then bring it up to the present. At next slide po. At sabi po dito sa Numbers, makikita po natin yung buhay ni Balaam. Sabi po dito sa Numbers chapter 22, verse 1 to 6, at ang mga anak ni Israel ay naglakbay at humantong sa mga kapatagan ng Moab. Na tinutukoy po dito, mga kapatid, ay yung Israel po, mula po sa Ehipto, alam naman po natin, di ba, lumabas sila sa Ehipto at sila po ay naglalakbay papunta sa lupang pangako ng Diyos. At itong Israel po, habang naglalakbay sila,
nadaanan na nila yung Kadesh Barnea, nadaanan na nila yung mas nauna pa yung Mount Sinai, yung Red Sea, sila ay nakaranas na ng bautismo. Sabihin natin, bautismo sa tubig, at sila ay nandoon na sa sanctification process, na dumaan na sila doon sa mga disyerto, sa mga ilang, mga kapatid. At nang ang Israel ay humantong na nga po sa kapatagan ng Moab, sa dako roon ng Jordan na nasa tapat ng Jericho. Na kung titignan nyo po mga kapatid, bago po pumasok ang Israel doon sa pangako, doon sa Jericho, bago sila makalipat doon sa Jordan, mga kapatid, ay nadaanan muna nila yung kapatagan ng Moab, plains of Moab. At kung titignan nyo po yung Moab po, mga kapatid, dito sa banal na kasulatan, ang sabi po, ang Moab raw po ay ito po yung lahi ni Lot, na lahi niya po doon sa kanyang dalawang anak, na alam natin yung kwento patungkol sa ginawa ng mga anak ni Lot, at ito po yung naging mga lahi po ni Lot, na kung titingnan natin yung Israel pala, si Jacob ay galing po kay Abraham, at atong naman Moab ay galing kay Lot, at kung tutuusin sila po ay magpinsan pa na lahi. At sabi po dito sa verse 2, at nakita ni Balak na anak ni Sipor ang lahat ng ginawa ng Israel sa mga Amoreo. Na ito pong si Balak, mga kapatid, siya po yung hari doon sa Moab. At nakita niya po yung ginawa ng Israel, no, dinaanan nila yung Amoreo. At sila po ay mga nalupig ng Israel. At kung titingnan, ay nasa disadvantage na kalagayan po ang Israel, at ang haring ito ay nag-alala, mga kapatid, dahil nakita niya yung mga ginawa ng Diyos ng Israel doon sa mga Amoreo. At sabi po sa verse 3, pagpapatuloy, at ang Moab ay nakatakot na mainam sa bayan sapagkat sila'y marami, at ang Moab ay nagulumihanan dahil sa mga anak ni Israel. Na natatanaw na nila yung mga Israelita. Siguro nababalita nila na nandyan na yung mga lumulupig na mga bansa na dinadaanan nila. At yung bansang ito, yung Moab, na lahi ng Moab, sila rin po ay nagulumihanan po dahil parating na yung mga Israelita. At alam nila na pag sila'y nadaanan ng mga Israelita, meron silang kalalagyan. At sabi po dito sa verse 4, next slide. Next slide po. Tingnan muna natin sa verse 4. At sinabi ng Moab sa mga matanda sa Madian, ngayon ay hihimuran ng karamihang ito yaong lahat na nasa palibot natin gaya ng baka na humihimod sa damo sa parang, at si Balak na anak ni Sipor ay hari sa Moab ng panahong yaon. At kung titignan niyo mga kapatid, hinighlights ko yung Moab at yung Madian naman, mga kapatid. At itong Madian naman ito, mga kapatid, mga Midianites, ay lahi rin po ito na karatig, mga lupa rin, kapitbahay, parang sasabihin natin kapitbahay po ng Moab, mga kapatid. At itong mga Midian naman ito, kung titignan niyo po sa pag-aaral dito sa banal na kasulatan, itong Midian naman ito ay lahi po ni Abraham rin. Na si Midian po ay anak niya kay Ketura, na yung ikalawang asawa ni Abraham. At kung titignan niyo po mga kapatid, ay ito po ay kadugo pa ng Israel. Yung dadaanan nila, yung Moab, yung Midian, at yung mga iba't ibang mga lahi, kung titignan niyo mga kapatid, ito po ay mga kalahi pa ng Israel mula kay Abraham. At kung titignan niyo yung Midian sa panahon ngayon, ito po ay mga ibang parte ng Saudi Arabia ngayon. Kaya sasabihin natin yung mga Arabo pala, mga lahi pa pala yun ni Abraham. At sabi po dito sa verse 5, at siya'y nag-utos ng mga sugo kay Balaam na anak ni Beor. Take note nyo po dito mga kapatid, si Balak po na hari ay nagsugo po kay Balaam. Hanggang sa Pitor na nasa tabi ng ilog, hanggang sa lupain ng mga anak ng kanyang bayan, upang tawagin siya na sabihin, narito
may isang bayan na lumabas mula sa Ehipto. Narito kanilang tinatakpan ang ibabaw ng lupa at sila'y nangatayo laban sa akin. Tingnan nyo mga kapatid, si Balak na nakita pa lang yung Israel ay sinasabi agad na sila ay nakatayo na laban sa akin. Bakit po mga kapatid na sabi niya? Dahil po yung bayang Israel ay imbis na dumidiretso sila, ladaan lang sila ay humimpil muna doon sa plains of Moab, doon sa lupa ng Moabita. At i-back natin doon sa picture, Sister Ann. Sana ay makita natin. Nakikita po ba, mga kapatid? Na kung titingnan nyo po, mga kapatid, dito, yung mula sila sa Kadesh Barnea, ito po ay putol na. Parang kalahati na po nung paglalakbay nila. Kadesh Barnea, papunta dito, na nakikiusap sana sila doon sa bayan ng Edom kung makikiraan sila. Pero hindi nagpahintulot yung Edom, yung bayan ng Edom, hindi sila pinadaan. At ang nangyari, umikot pa sila papunta dito. Dahil ayaw silang padaanin. Ito pong violet. Yung ruta sana nila, nadadaanan nila kung pinadaan sila po ng bayan ng Edom. At papunta po doon, ay nandoon, mababasa nyo, meron doon na Balaam, blessed Israel, at dyan po tayo magtatalakay mga kapatid, na makikita ninyo doon sa plains of Moab, doon sa taas, doon po humimpil yung mga Israelita. Habang po sila dumadaan papunta doon sa plains of Moab, papunta doon, ay naroon na nga na blines sila ni Balaam. At tatalakayin natin ito patungkol dito, mga kapatid. Next slide. At sabi dito na sinearch ko sa mga sources sa internet, mga kapatid, na ito yung kagandahan sa high-tech natin na panahon. At dati-rati nag-iisip ako, sino to si Balaam? Bakit siya inupahan? Kung propeta talaga siya ng Diyos, bakit siya nababayaran? At sabi po sa pag-search ko, who was Balaam and where did he come from? Sabi po dito, Balaam is non-Israelite prophet described in chapter 22 to 24 of the book of Numbers. Na ito po palang si Balaam, mga kapatid, tandaan natin, take note, hindi po pala ito Israelita. Na dati-rati pag-aakala natin siya ay Israelita talaga, tapos parang nagbalimbing. Dahil alam, yung pagkakaano natin, na nabayaran siya. Pero si Balaam po, mga kapatid, ay hindi po talaga siya kasali doon sa Israelita at hindi po siya kasama na naglalakbay nila Moises, nila Aaron. At sa the fourth book of the Hebrew Bible, na yung Numbers po, at si Balaam po as a diviner who importuned by Balak, na kung sa atin po, sa may mga liga dito sa atin, mayroon mga ini-import po na magbabasketball, di ba? na player. At siya naman po, inimport siya nung bayan ng Moab at ng mga Madjanita. Inimport siya para, sabi dito, King of Moab, to place a malediction on the people of Israel who are camped ominously on the plains of Moab. Na gusto ni Balak na kung sa mga gamer pa po, mga kapatid, sila ay i-debuff. Parang panghinain o kaya biglan ng curse para po pag sila ay nakipaglaban sa kanila, mahina po yung Israel. Yun po ang balak ni Balak. May balak po talaga, mga kapatid. At next slide. At verse 7, and he took up his parable. Ito po ay makikita natin pagpapatunay dito sa banal na kasulatan na si Balaam po ay hindi po Israelita. At sabi po dito, Balak, the king of Moab, nung ito po ay siya ay magbibigay na po ng blessing po sa doon sa first oracle niya. First oracle ni Balaam na magbibigay ng blessing, at ito yung una munang binanggit niya. Sabi niya, Balak, the king of Moab, hath brought me
from Aram, out of the mountains of the east, saying, Come, curse me, Jacob. Ang tinutukoy po dito ay yung Israel po, yung mga Israelita, and come, defy Israel. Na sinasabi ni Balaam na si Balak raw po na hari ng Moab ay dinala siya mula doon sa lupain sa pinanggalingan niya sa Aram. At kung titingnan niyo po mga kapatid sa history, ang Aram po ngayon ay ang bansa ng Syria. At doon po galing si Balaam. Kaya makikita natin mga kapatid na hindi pala to Israelita, propeta ng Israel si Balaam. At next slide. At sabi dito sa verse 6, pagpapatuloy natin doon sa binabasa natin, Parito ka ngayon, isinasamo ko sa iyo, na sumpain mo sa akin ang bayang ito. Ito po ay si Haring Balak. Sapagkat sila'y totoong makapangyarihan kaysa akin, marahil ako'y mananaig na aming masasaktan sila at akin silang mapalalayas sa lupain. Sapagkat talastas ko na ang iyong pinagpapala ay mapalad at ang iyong sinusumpa ay mapapasama. Tingnan nyo mga kapatid, na kahit po pala ito, kung titingnan natin, hindi naman siya Israelita. Pure-blooded na propeta ng Israelita, pero meron siyang kaloob na yung pinagpapala niya ay mapalad at yung sinusumpa niya ay mapapasama. Na kung titingnan natin sa panahon natin ngayon, maraming mga churches ngayon, makikita natin yung mga pinagpapala rin ng mga kanilang mga leader, ng kanilang mga organization, pinagpapala rin. At kung sino man yung kumakalaban sa kanila, para ba napapasama rin. At sa panahon natin, mga kapatid, yung ganon ang tipot larawan dito sa panahon ni Balaam, mga kapatid. Kung titingnan nyo. At next slide. Nakikita nyo po ba mga kapatid? Nababasa po ba sa likod? Nababasa? Naway, nababasa para masundan? At meron lang akong i-adjust na konti po mga kapatid. At sabi po dito, kinuha ko yung quotes ng ating kapatid, Bar Banham. Sabi po dito, So Israel came up to the borders of Moab and sent messengers to the king, saying, ito po ay pagkikwento na ni Bar Banham. Nasabi po dito, yung Israel po ay nagsugo doon ng messenger sa hari ng Moab. Sabi dito, We are brothers. Let us pass through your land. If our people or our animals eat or drink anything, we will gladly pay for it. Na kung titingnan nyo po, babasahin nyo po yung mga sinundan nila nung lupigin nila yung gihon. Kung di po ako nagkakamali mga kapatid, yung ibang mga lupain pa na dinaanan nila ay ito yung sinasabi nila. We are brothers, let us pass through your land. Alam po nung bansang Israel, nakalahi nila yung mga Moab, yung mga Madyanita. At maging man yung Edom, ganito yung sinabi nila, pero hindi sila pinahintulutan na dumaan. At pagdating po dito sa Moab, ay ganito rin yung sinabi nila, We are brothers, let us pass through your land. Makikiraan lang sana sila, gusto nila. Walang away, walang gulo, makikiraan lang. At kung meron mang kainin yung mga tao, o kaya yung mga animals nilang daladala doon sa lupain nila, na sila ay masaya na babayaran sila. Babayaran pa. Pero sabi dito, But King Balak got very excited. Na itong hari na ito ay naging excited that head of that Nicolaitan bunch was not about to let the church come through with its sign and wonders in diverse manifestation of the Holy Ghost. Na hindi raw po papayagan na ito ay tinitingnan ni Bar Banham na Nicolaitan spirit na tila bagay yung church na dumadaan, yung iglesia, yung bansang Israel, mga kapatid,
ay hindi niya papayagan na magkaroon na maranasan yung signs and wonders and diverse manifestation of the Holy Ghost. Na siguro ay meron ng ginawa ang kaaway dito kay Balak, kaya naging ganito yung puso niya. It was too risky as he might lose some of his crowd. Na siya ay nangangamba na baka mawawasan yung kanyang crowd, yung kanyang mga tao. So Balak refused to let Israel pass through. In fact, so great was his fear of them that he went to an hireling prophet called Balaam. Nasa pagkatakot niya po sa bansang Israel, mga kapatid, ay umupa siya ng propeta na uupahan na propeta, si Balaam, and asked him to mediate between him and God in petition Almighty, na ito yung hiningi niya, to curse Israel and render them impotent, na panghinain po sila, yung bansang Israel. And Balaam, being eager to take part in political affairs and become a great man, was only too glad to do so. But seeing that he had to approach to and receive an audience from God to get the people cursed, as he could not do it by himself, he went to ask God if he could have his permission to go. Now, isn't that just like the Nicolaitans we have with us today? They curse everyone that won't go their way. Kung titignan niyo po yung kwento, mga kapatid, na si Balaam po, pumunta nagsugo si Balak ng mga elders po na mula po sa Moabita at Madyan, pinuntahan po ang si Balaam na propeta, mga kapatid, at sinabihan niya pinangakuan niya, bibigyan ka namin ng honor, ng mga ganito, salapi, at naging desidido si Balaam. At bago po si Balaam, mga kapatid, na paanyayahan yung gusto nila, meron po maganda na pag-uugali rin si Balaam. Sabi niya, sandali muna. Yung sinabihan niya yung mga elders, tumuloy muna kayo dito sa aking bahay. At kung maaari ay dudulog muna ako sa Panginoon Diyos, tatanungin siya kung ako ay payayaunin. Napakaganda, mga kapatid, dahil na hindi rin siya basta-basta nagdidesisyon. Nakita niya na nakita natin si Balaam, mayroon siyang disposisyon. Pwede po bang basahin natin, Sister Ann, dun sa sa Numbers para mas maintindihan natin? Doon po pwede po bang natin sa e-sword, basahin natin para isunod-sunod natin. Nasusundan niyo po ba, mga kapatid? Nawa ay alam natin yung kwento patungkol kay Balaam. At malalaman po natin ito kung tayo po ay palaging nagbabasa ng banal na kasulatan at nakikinig po sa mga pangangaral. At si Balaam po ay hindi na po ito bago. Ini-elaborate lang po natin para mas higit po natin na maintindihan yung nais na makita natin doon sa Revelation chapter 14, mga kapatid. At Numbers chapter 22, siguro ay sa 7 muna. Buksan natin yung e-sword. Sabi dito, at ang mga matanda sa Moab at ang mga matanda sa Madyan ay nagsiparaon, nadala ang kanilang kamay ang mga ganting pala sa panghula at sila'y dumating kay Balaam at sinalita nila sa kaniya ang mga salita ni Balak. Sila'y inutusan. Verse 8, at kinayang sinabi sa kanila, dito na kayo tumuloy ngayong gabi at bibigyan ko kayo ng kasagutan kung ano ang sasalitain ng Panginoon sa akin. At ang mga prinsipe sa Moab ay tumuloy na kasama ni Balaam. Na tingnan nyo, mga kapatid, siya ay nagkonsulta muna sa Diyos. At sa verse 9, pagpapatuloy, at ang Diyos ay naparoon kay Balaam at nagsabi, sinong mga taong ito kasama mo? Verse 10, at sinabi ni Balaam sa Diyos, si Balak na anak ni Sipor, hari sa Moab, ay nagpasugo sa akin na sinasabi,
Narito ang bayan na lumabas sa Ehipto at tumatakip sa ibabaw ng lupa. Ngayon parito ka, sumpain mo sila sa akin marahil ako'y makababaka sa kanila at sila'y aking mapapalayas. Sa verse 12, mga kapatid, at sinabi ng Diyos kay Balaam, huwag kang paroroong kasama nila, huwag mong susumpain ang bayan sapagkat sila'y pinagpala. Simple lang po yung tugon ng ating Panginoon Diyos kay Balaam na humihingi siya ng permission na sasama siya. Kasi nga, uupahan siya, babayaran siya. Interesado si Balaam. Sabi dito ng ating Panginoon, huwag kang paroroong kasama nila, huwag mong susupain ang bayan sapagkat sila'y pinagpala na. Ang isang palang tao, mga makapatid, na pinagpala na ng Diyos, kahit ano pang hila o kaya ano pang course ng mga tao sa labas, ay hindi na ito masusumpa pa. Na kung titingnan natin, mga kapatid, dito sa mga Pilipino, sinasabi natin, maririnig natin, di ba? Ang mga Pilipino merong crab mentality. Hinihila. At pag ang isang tao nakikita nila na pinagpapala, nakikita nilang umaasenso, naiinggit, at kulang na lang talaga ay sumpain. At meron talaga mga tao na humihiling dahil sa walang pagkaunawa sa salita ng Diyos. Pero kung ikaw pala, Kristiyano, pinagpala na ng Diyos, mga kapatid, kahit ano pang kasusumpa nila sa'yo, ganito ka, mangyari sa'yo, mangyari. Pero once na ikaw ay pinagpala na ng Diyos, ikaw ay pinagpala na hindi mo natatanggipin ano pa man na course, mga sumpa ng sanlibutan. Kaya kinakailangan natin, mga kapatid, ipagpasalamat ito sa Panginoon na yung bansang Israel, pinagpala sila na meron pang hari na babayaran pa para lang masumpa ang Israel. At kung titingnan natin, tayo ay sa panahon natin meron natatakot. Kasi minsan, di ba, pag meron mga nararamdaman, maririnig natin sa labas, ay kinukulam yan. Pero bilang tayong isang Kristiyano, alam natin, meron man magalit sa atin o nagagalit, naiinggit, kinukurs tayo o kaya nais nilang sumpain tayo sa pamamagitan ng pangkukulam. Pero ang isang Kristiyano na pinagpala ng Diyos, siya ay iniingatan ng Diyos. Kahit pa malaking halaga ang ibayad nila, ang Diyos ay nag-iingat na sa atin, mga kapatid. At sa verse 13, pagpapatuloy, at si Balaam ay bumangon ng kinaumagahan at sinabi sa mga prinsipe ni Balak, yumaong kayo sa inyong lupain sapagkat ipinagkait ng Panginoon ang pahintulot na ako'y pumaroong kasama ninyo. At sa verse 14, at ang mga prinsipe sa Moab ay bumangon at sila'y naparoon kay Balak at nagsabi, si Balaam ay tumangging pumarito na kasama namin. Nag-report sila pabalik doon kay Balak na hindi sumama si Balaam sa kanila. Sa verse 15, at si Balak ay nagsugong muli ng marami pang prinsipe at lalong mga mahal sa kanila. At sila'y naparoon kay Balaam at nagsabi sa kaniya, ganito ang sabi ni Balak na anak ni Sipor. Isinasamo ko sa iyo na ang anumang bagay huwag mong tulutan na makaabala sa iyo sa pagparito mo sa akin. Verse 17, sapagkat ikaw ay aking papupurihan ng mga dakilang karangalan at anumang sabihin mo sa akin ay gagawin ko. Parito ka nga, isinasamo ko sa iyo na sumpain mo sa akin ang bayang ito. Tingnan nyo, mga kapatid, nung hindi sumama si Balaam, ay nagsugo muli si Haring Balak ng mas higit pa, na mas matanyag pang mga tao. Mas mataas yung katungkulan, mga prinsipe. Na kung titignan nyo, mga kapatid, sa panahon natin, merong mga ganyan na mga churches na pag sa panahon na merong mga matatanyag na mga tao nagpapaanyaya, pwede bang election ngayon, i-elayhans mo nga kami at pagpalain mo kami, gusto namin manalo ngayon. At ganyan po ang nangyayari. Dahil po sa marayag yung mga taong yun, kilala. At hindi nila natatanggihan at gustong-gusto rin naman nila. Bakit? Papupurihan sila at magkakaroon ng karangalan. Sasabihin, ay si Mayor pumunta sa amin. Pinag-pray namin yan, kaya yan nanalo nung eleksyon. Pero
Titingnan nyo, mga kapatid, na maski man dito sa panahon pa ni Balaam, mga kapatid, na nasilaw po siya sa bagay nito. Yung kapurihan, yung karangalan, at anuman na sabihin niya ay susundin po ni Balak na sumpain niya lamang yung bayang Israel. Tingnan nyo, mga kapatid, na magbabayad sila ng malaking halaga para lamang sa kabiguan ng ibang tao. Mabigo sila. Nakakalungkot na bagay. At verse 18, at si Balaam ay sumagot at nagsabi sa mga lingkod ni Balak, kahit ibigay sa akin ni Balak ang kanyang bahay na puno ng pilak at ginto, ay hindi ko masasalangsang ang salita ng Panginoong Diyos na ako'y gumawa ng kulang o higit. Di ba maganda rin yung nakikita ni Balaam? Pero pagdating dito sa verse 19, biglang pihit, mga kapatid. Ngayon nga, isinasamo ko sa inyo na tumuloy rin kayo rito ngayong gabi upang aking maalaman kung ano ang sasalitain ng Panginoon sa akin. Tingnan nyo, sumagot na ang Panginoon nung una sa kanya ng no. Dahil alam naman natin, napapakinggan natin, na pag tayo ay dumulog sa ating Panginoon, dalawa lang yung sagot niya. Yes or no. At si Balaam, nakaranas na siya ng no. Mula sa ating Panginoon Diyos. Pero ano sabi niya? Ngunit tumuloy rin kayo rito ngayong gabi. Pinatuloy niya muna. Upang aking malaman kung anong sasalitain pa ng Panginoon sa akin. Sa verse 20, at ang Diyos ay naparoon kay Balaam ng kinagabihan at nagsabi sa kaniya, kung ang mga taong iyan ay nagsaparito upang tawagin ka, ay bumangon ka. Sumama ka sa kanila, ngunit ang salita lamang na aking sasalitain sa iyo ay siya mong gagawin. Titingnan natin doon sa quotation ng ating kapatid. Balik natin sa slide, Sister Ann. Ito yung sagot ng ating Panginoong Diyos, yung unang sagot niya. Next slide. Next slide. At sabi dito ng ating propeta, when Balaam asked God for permission to go, God turned him down. Na siya ay pinahindian na. That's tongue. But Balak insisted, promising him even greater rewards in honor. Dahil sa nag-insist si Balak, mas greater rewards in honor. So Balaam went back to God. Bumalik siya sa Diyos. Now, one answer from God should have been enough. Na pag tayo po ay dumulog sa ating Panginoon, isa lang po yung sinasabi sa atin. Diba? Pag tayo dumulog, Panginoon, pwede po ba ang ganito? Pag natanggap natin, yes. Yes. Pag natanggap natin, no. No. Pero si Balaam po, mga kapatid, dahil meron na naman bumalik sa kanya, na one answer from God should have been enough, but not for self-willed Balaam. Pero hindi raw po kay Balaam. When God saw his perversity, He told him to get up and go quickly. He saddled the donkey and away he went. Na titinan niyo, mga kapatid, na dahil po sa perversity, sa kaisipan ni Balaam, na meron siya sa kanyang puso, mga kapatid, ay pinahintulutan ng Diyos. Na kung titingnan natin, katulad dito sa atin, mga pagdidesisyon natin, minsan may mga no sa atin na isinasagot ang ating Panginoon Diyos. Alam naman natin na yung desisyon natin, no, dapat. Diba? Pero dahil po sa katigasan ng ulo natin, baka ipahintulot naman ng Diyos. Diba? Naranasan po ba natin ito, mga kapatid? Malimit ito, maranasan ng mga Kristiyano sa pagdesisyon. Alam na natin na no yung sagot, pero dahil po sa katigasan po ng ulo natin, yung free will po natin ay pinapahintulutan ng Diyos dahil po sa pagpili po natin. At minsan, katulad ni Balaam, meron itong mga naranasan. Titingnan natin. He should have realized that this was simply God's permissive will. Na yung naranasan po pala ni Balaam na pagpahintulot ng Diyos ay ito po ay permissive will, and he wouldn't be able to curse them
if he went 20 times and tried 20 times, kahit po siya 20 times pa na magtangka na sumpain ang bayan ng Israel, kahit ilang libong beses, mga kapatid, sila ay pinagpala na ng Diyos at hindi na ito magbabago, mga kapatid. How like Balaam are people today, they believe in three gods. Na yung mga tao ngayon, naniniwala, tatlo ang Diyos. Get baptized in 3 titles instead of the name. Na instead po, sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, doon sa mga titles po sila, sa Ama, Anak, Espiritu Santo, sila nababautismuhan. And yet God will send the Spirit upon them as He did upon Balaam. Pero nararanasan rin nila yung paggawa ng Diyos sa kanilang buhay, mga kapatid. Katulad na naranasan ni Balaam. And they will go on believing that they are exactly right, and here they are actually perfect Balaamites. Balaamites. Na kung titingnan natin, mga kapatid, kaya po pala yung mga nakikita natin, mga denomination churches, mas iniisip nila na sila ay tama. Bakit? Pinagpapala rin sila. Meron rin silang nararanasan sa Diyos. At ito po pala ay perfect na tipo ni Balaam sa panahon natin ngayon, na makikita natin yung mga churches, yung mga organization na nakikita natin, mga kapatid, ay tipo't larawan po pala sila ni Balaam. See the doctrine of Balaam, go ahead anyway. Do it your way. They say, well, God had blessed us, it must be all right. Na kung titingnan nyo, mga kapatid, ito yung doktrina ni Balaam, yung aral, mga kapatid. Na titingnan nila, sila ay pinagpapala, it must be all right. Yun ang tingin ng mga tao, ng mga denomination, ng mga churches, mga kapatid. I know He has blessed you. I don't deny that. Sabi ni Branham, yung mga denomination, mga churches, sila ay pinagpapala. I don't deny that. But it's the same organizational route that Balaam took. It's defiance to God's word. It's false teaching. Ito po ay maling mga turo, mga aral, mga kapatid. Na ganoon, mga kapatid, na defiance na po sa salita ng Diyos. Maraming mga bagay na defiance ang mga denominational churches na ginagawa ngayon. Katulad ng mga kababaihan, pinatatayo nila, sila yung nangangaral, nagtuturo. Mga nagsusung leader. Makikita nyo, mga nagsusung leader, mga naka-lipstick pa, na meron spirit of Jezebel na tumatayo sa kalagitnaan nila. At makikita ninyo, mga kapatid, ang mga bagay na ito, akala nila, nasa tama sila. Bakit? Dahil sila ay meron rin nararanasan. Pero katulad po ni Balaam, mga kapatid, si Balaam meron rin po nararanasan. Pero kung titingnan natin, mapapakinggan natin sa mga maraming nangangaral, mga nagtuturo, si Balaam ay false prophet, bayarang propeta. At sa Numbers, next slide, chapter 22, verse 22, nung si Balaam ay pinayagan ng Diyos, dali-dali, sumakay agad doon sa asno niya. Tuwang-tuwa, pinayagan na. Pero sabi dito sa verse 22, in God's anger was kindled because He went. Dahil po si Balaam ay tumuloy, yung galit ng Diyos ay nag-alab kay Balaam. And the angel of the Lord stood in the way for an adversary against him. Now he was riding upon his ass, and his 2 servants were with him. Balikan natin, Sister Ann. Ay, pwede bang ano muna natin, next slide. Ayan, nakita nyo, si Balaam. Ganyan yung eksena niya. Na si Balaam nakasakay sa kanyang asno. At titingnan natin doon sa Numbers ulit, doon sa Bible. Sa 23 na, kung maaari.
Numbers chapter 22 verse 23. Pagpasensyahan nyo na mga kapatid at kinakailangan natin na basahin ito para mas sigit natin na maunawaan mga kapatid. At sabi dito, at nakita ng asno ang anghel ng Panginoon at nakatayo sa daan, nahawak ang kanyang bunot na tabak at ang asno ay lumiko sa daan at napasaparang at pinalo ni Balaam ang asno upang ibalik siya sa daan. At kung babasahin natin patuloy ito mga kapatid, yung asno po unang tagpo po ay nandoon na isinugo ng Diyos yung anghel niya para sana paslangin na si Balaam na nakabunot na po yung kanyang tabak. Bawas-ayasin na si Balaam pero ano nangyari? Yung asno po nakita yung anghel. Kaya ang nangyari po, lumiko yung asno. At nung ang anghel na naman ay lumipat ng lugar at nandoon, inaabangan na naman si Balaam dahil 3 beses po ito mga kapatid. Sa ikalawang pagkakataon nandoon sa may ubasan at si Balaam ay naipit doon sa asno niya. Bakit? Nakita na naman nung asno niya yung anghel at yung asno niya ay dumaan doon sa mga wall at naipit yung kanyang paa. At si Balaam ay galit na galit, hinampas. Yung kanyang asno naman, pinalo mga kapatid. At doon sa ikatlong pagkakataon, yung anghel ng Diyos ay doon na lumugar sa walang malilikuan yung asno. Wala nang masusuksukan mga kapatid. At ang nangyari po doon sa asno, ang ginawa niya, balik nga po natin doon sa image. Gumanyan na lang siya. Tumigil na siya, mga kapatid. Dahil nakita niya, wala na siyang madadaanan. At tiyak, sana kung nagtuloy-tuloy yung asno, patay si Balaam, mga kapatid. At ang nangyari dito, galit na galit si Balaam at hinampas yung kanyang asno. At ang Diyos, ano niyo po ba yung ginawa ng Diyos? Kamangha-mangha, yung asno, pinagpasalita niya. Alam po ba natin, mga kabataan, yung kwento nito? At yung asno, nag-ano sa kanya, bakit naman ako ginanyan mo? Pinalo mo ako. Di bagat, matagal na tayo magkasama at ako'y naglingkod sa iyo ng tapat. At bakit mo ako pinalo? At ang sabi pa ni Balaam na di ko sakto maalala yung words. Pero yung part doon, mga kapatid, sabi doon, na kung ako ay meron lamang tabak ngayon, ikaw ay papaslangin ko na ngayon. Kasi meron si Balaam, pampalo. Pero kung meron siyang tabak, papaslangin niya na. Pero ang Diyos po, mga kapatid, ay binuksan ang paningin ni Balaam at doon siya natakot. Nandun pala yung anghel, meron tabak. Na sana ay napaslang na siya, namatay na, kundi dahil lamang doon sa pagliligtas ng asno. Iligtas si Balaam ng asno doon sa kamatayan. At titinan nyo mga kapatid, na tila baga, pagtingin natin, tila baga okay na. Tumugon na ang Diyos. Di ba si Balaam? Tila baga yung mga desisyon natin okay na. Nung una, no. Pero nung makalipas yung mga panahon na dumulog ulit, parang yes na. Yung magiging desisyon ko parang pagpapalain na ako, ipapahintulot na ng Diyos. Pero sa panahon nito, mga kapatid, si Balaam pala, kung hindi siya nailigtas ng asno, tiyak, meron siyang kalalagyan, mga kapatid. At tingnan po natin doon sa Bible, Sister Ann. At nang magkagayoy, idinilat ng Panginoon ang mga mata ni Balaam at kanyang nakita ang anghel ng Panginoon na nakatayo sa daan, nahawak ang kanyang bunot na tabak at kanyang iniyukod ang kanyang ulo at nagpatira pa. Tingnan nyo mga kapatid, sa verse 32. At sinabi sa kanya ng anghel ng Panginoon, bakit mo pinalo ang iyong asno nitong maikatlo? Narito ako'y naparito na pinakakalaban sapagkat ang iyong lakad ay masama sa harap ko. Na yung lakad ni Balaam na sumagot na ang Diyos ng no nung una, pero siya ay nag-go pa rin mga kapatid. Verse 33,
Kaya tinan nyo mga kapatid, kung hindi lamang sa pag-iingat ng asno na yon, sana namatay na si Balaam doon sa desisyon niyang mali. At nakita ako ng asno at lumiko sa harap ko nitong maikatlo, kundi siya'y lumihis sa harap ko at tunay na ngayon ay napatay kita at nailigtas ang kanyang buhay. 34. At sinabi ni Balaam sa anghel ng Panginoon, ako'y nagkasala sapagkat hindi ko na lamang ikaw ay nakatayo sa daan laban sa akin. Ngayon nga, kung inaakala mong masama ay babalik ako uli. Tingnan nyo mga kapatid, nawa ay meron mga Kristiyano dito na pag nalaman natin yung desisyon natin ay mali, wag na po natin ipilit. Kasi kung hindi po sa merong kaparaanan, sana ay wala na si Balaam. Todas na sana. Dahil pinilit niya yung gusto niya, yung desisyon niya. Kaya nawa mga kapatid, makita natin to bilang isang Kristiyano. Na kung pag sinabi ng Diyos, yes, it's a yes. Pag sinabi ng no, no, wala pong choices na maybe. Mga kapatid. At ganito po yung pagdidesisyon po ni Balaam. Ganito siya na upahan. Dahil po sa salapi, karangalan, reward na ibinibigay sa kanya, na yung Diyos na pinagpala ang Israel, ay gusto niya na sumpain. Pagpapatuloy, mga kapatid. At sinabi ng anghel ng Panginoon kay Balaam, sumama ka sa mga tao, ngunit ang salita lamang na aking sasalitain sa iyo, ang siyang sasalitain mo. Sa gayon ay sumama si Balaam sa mga prinsipe ni Balak. At sumama nga po si Balaam dahil po sa pinadaan rin siya ng anghel. At sa pagpapatuloy, at nang mabalitaan ni Balak na si Balaam ay dumarating, ay lumabas upang kaniyang salubingin siya sa bayan ng Moab na nasa hangganan ng Arnon, na siyang katapusang bahagi ng hangganan. At sinabi ni Balak kay Balaam, di ba ikaw ay aking pinaroroon ng dali-dali upang tawagin ka? Bakit nga hindi ka naparito sa akin? Hindi ba tunay na mapapupurihan kita? Na nagtanong pa si Balak dahil hindi agad sumunod si Balaam. At nagtataka siya bakit ano yung dahilan. At pagpapatuloy, at sinabi ni Balaam kay Balak, narito ako'y naparito sa iyo. Mayroon ba ako ngayong anumang kapangyarihan na makapagsalita ng anumang bagay? Ang salitang ilagay ng Diyos sa aking bibig, yaon ang aking sasalitain. Balik po natin sa slide natin, Sister Ann. Next. At sa verse 23, sabi sa chapter 23, mga kapatid, and Balaam said unto Balak, build me here 7 altars and prepare me here 7 oxen and 7 rams. And Balak did as Balaam had spoken, and Balak and Balaam offered on every altar a bullock and a ram. Na si Balaam po ay mayroon ng proseso, alam niya kung paano dudulog sa Diyos, paano maglilingkod, mga kapatid. At next slide. At basahin po natin na quotation po galing po sa libro ni Brother Branham. Sabi po dito, so Balaam went down and set up 7 altars for the clean beast of sacrifice. Sabi po dito, mga kapatid, he killed a ram, signifying the coming of the Messiah. Siya po ay pumaslang rin ng ram para po isinisignify yung coming ng ating Panginoong Hesukristo. He knew what to do to approach unto God. Tingnan nyo, si Balaam po ay propeta rin. At alam niya po yung gagawin. Sabi po ng ating kapatid, he had the mechanics just right, but not the dynamics. Kung maalala nyo, palagi ito na binabanggit ng ating Pastor Chad, na si Balaam alam po yung mechanics, pero yung dynamics ay hindi niya alam. Same as now, can't you see it, Nicolaitans?
there was Israel down there in the valley offering the same sacrifice. Doon po sa bayan ng Israel, nandun sa baba sila, dahil sila, Balaam po at si Balak ay nandun sila sa mataas na bahagi at natatanaw nila yung Israel. At yung Israel nandun sa valley, sabi dito ng ating kapatid, offering the same sacrifice. Na yung kung ano yung pagsasacrifice ni Balaam, ay ganun rin yung pagsasacrifice ng Israel. The same po yung ginagawa nila. Doing the same things, but only one had the signs following. Pero merong iisa lang na nagdadala ng tanda, mga kapatid. Only one had God in their midst, na doon sa kalagitnaan nila, nandun ang Diyos. Form won't get you anywhere. It can take the place of Spirit manifestation. That is what happened at Nicaea. Yung Nicaea, mga kapatid, yung Nicaean Council, mga kapatid, ganun po, na they put over Balaam's doctrine, not the doctrine of God, and they stumbled, yet they fell, they become dead men. Na kung ganito yung panghahawakan po na aral, doktrina, katulad po ng aral patungkol kay Balaam, mga kapatid, they become dead men. Ang mga churches na ganito, pag ganito ang aral po, ay ito po ay patay na, mga kapatid. After the sacrifice was made, Balaam was ready to prophesy, but God tied his tongue up and he could not curse them. He blessed them. Na sa tagpong ito, mga kapatid, si Balaam, 3 beses rin ito. Nung una, na imbis na sumpain niya, sabi ni Balak, hinayal siya ni Balak para sumpain yung bayan ng Israel. Pero ano nangyari? Imbis na sumpain niya, siya po ay pinagpala na yung bayan ng Israel. Dahil yung dila niya, God tied his tongue up and he could not curse them. Dahil pinagbilinan na siya. Na bago pa man siya pumunta doon, nakarating doon, mapapaslang sana siya nung anghel, pinahintulutan siya, pero mariin na inano sa kanya, pinagbilinan na sabihin lamang kung ano yon pinasasabi ng Diyos, mga kapatid. At sa ikalawang pagkakataon, nung una sabi ni Balak, bakit ganun ginawa mo? At anong sinabi ni Balaam? Nagsumamo siya na pahintulutan muli. Lilipat sila ng lugar, ikalawang lugar. Sabi ni Balak, pumunta tayo doon sa may likuran ng Israel. Kasi alam niya yung buong Israel, kabuuan, pinagpala na ng Diyos. At baka nandun sa likuran, alam niyo po ba yung istorya, di ba, sa likuran? Yung pag naglalakbay ang Israel, nandoon yung mga mahihina. Alam niyo po ba doon sa Refidim, yung mga mahihina na mga Israelita, unti-unti doon, nabubuwal doon sa hulihan. Kaya sana, mga kapatid, mag-isip-isip tayo. Kaya pag nandito tayo sa church, gusto natin doon sa unahan tayo umupo. Huwag tayong paluya-luya, mga kapatid. Dapat nasa unahan. Bakit? Nasaan? Pag ako nga po umupo, hindi naman po sa ano pa man nakaisipan, mga kapatid. Dahil ganun rin yun nasa puso ko at yun ang nararanasan ko, yun ang pinapangaral ng mga mangaral na mas higit na salong-salo yung nasa unahan, yung pagpapala. Bakit? Mas nakakapag-concentrate po sila. Walang hindrances. Tingnan nyo sa likod nyo. Bago kayo makita si Barbili nandito sa unahan, nadaanan nyo muna yung mga sinundan nyo. Pag yan lumingon sa likod, mamaya, tiyak ko, mamaya lilingon rin kayo. Pero yung nandun sa unahan, lumingon man ang nasa likod nila, di nila nakikita. Nakatutok lang sila sa salita ng Diyos. Kaya, mga kapatid, katulad dito, sabi ni Balak, punta tayo doon sa may likod ng Israel. Doon, maari siguro na doon mo sumpain yung mga yung nandun sa likod, yung mga mahina. At next slide, Sister Ann, basahin natin. Sabi dito, so Balak told Balaam to go down below into the valley and look upon their back's part to see if there wasn't possible some way he could curse them. Natingnan yung doon na lang sa likod.
The tactics that Balak used are the same tactics they use today. The big denominations look down at the little groups, and anything they find amongst them to make out a scandal, they bring out and shout it. Na kung meron makita yung mga malaking mga organization, mga denomination, sa mga maliit na pagtitipon, ginagawa nila itong big deal, mga kapatid. If the modern live in sin, no one says anything about it. But let one of the elect get into the trouble and every paper blast it across the country. Yes, Israel had her back carnal parts. Yun sa likod nila, mga carnal pa, mga kapatid. They had their side that wasn't praiseworthy. Parang ito tayo, mga mananampalataya. Meron tayo mga part, mga side, mga back parts natin na mga mahina. Na meron pang imperfections, mga kapatid. At sabi dito, but in spite of their imperfections, by the purpose of God that works through election, by grace and not by works, they held the cloud by day, in the pillar of fire by night. They had the smitten rock, the brazen serpent, and the signs and wonders. They were vindicated, not in themselves, but in God, mga kapatid. Bagamat maraming, mga kapatid, maraming kahinaan yung Israel. Makikita natin sila ay murmurer. Diba? Sa kanilang paglalakbay, nakailan silang murmur sa Diyos. Na paulit-ulit sila. Wala kaming ganito na, Moses, nilabas mo ba kami sa Egypt para mamatay? Moses, wala na kaming makain. Pero sa lahat ng mga bagay na yon, mga kapatid, hindi yon ang tiningnan ng Diyos. God that works through election, by grace and not by works. Na sa biyaya po at hindi po sa ating mga gawa, mga kapatid. Na bagamat meron silang mga ganun, mga kahinaan, they murmur, pero they had cloud, day and pillar of fire and night, mga kapatid. Nasa nauhaw sila, meron silang smitten rock. At nung sila ay nabubuwal doon sa ilang dahil sa mga kamandag ng ahas, meron silang brazen serpent na tinitingnan at sila ay gumagaling. At kanila'y nararanasan mga signs and wonders, mga kapatid. Vindicated sila. Hallelujah. At ganito tayo, mga mananampalataya. Not by works. It's by grace, mga kapatid. Marami tayong mga kahinaan. Yung mga back parts natin, di ba? Minsan ayaw natin ito makita ng ating mga kapatid. Itinatago natin ito, pero kahinaan po natin ito. Pero kahit ang kaaway nakikita ang bagay na ito, gusto tayong pagkinain sa bagay na ito. Pero ang Diyos, iba yung nakita. Sabi niya po doon, nung sila ay naglalakbay, yung Israel, doon sa unang oracle ni Balaam, pinagpala sila, ang Israel ay pinagpala na. Mga kapatid, bagamat sila ay murmurer, meron mga bagay na kahinaan, sila ay pinagpala ng Diyos. At kailanman hindi na ito mababawi. Ano man raw po na pinagpala ng Diyos, ay siya nang pinagpala na, mga kapatid. Kaya kahit anong kasusumpa ng mga tao, kahit sinong propeta ang magsumpa sa isang taong pinagpala, hindi ito may susumpa ng mga kapatid. Hallelujah. Next slide. Sabi dito, but I have a few things against thee, because thou hast dared them that hold the doctrine of Balaam, who taught Balak to cast a stumbling block before the children of Israel, to eat things sacrificed unto idols, and to commit fornication. Nabasa na natin kanina na si Balaam, siya ay nagdadala ng aral. At tinuruan niya, mababasa natin, otot Balak, cast a stumbling block. At sa totoo, mga kapatid, time na ako. Time's up na. Kaya lang, hindi pa tayo nangalahati sa ating tatalakayin.
Di ko alam kung mapagpapatuloy natin to next month. Dahil pag pinagpatuloy na naman natin to next month, mag-introduction na naman, magre-recap, mahaba na naman. Pero hayaan, siguro mga kapatid, kahit ilang mga minuto, bigyan nyo ko na sisikapin natin na mabilis lang. Kahit tapos natin itong verse 14, mga kapatid. At next slide, yung tutungin natin. And Israel abode in Shittim, and the people began to commit whoredom with the daughters of Moab, and they called the people unto the sacrifice of their gods, and the people did eat and bow down to their gods. And Israel joined him unto Baal Peor, and the anger of the Lord was kindled against Israel. Kung titignan nyo, mga kapatid, nakalipas na yung 22, 23, 24, ito ay patungkol kay Balaam, mga kapatid. At pagdating dito sa 25, ito na yung nangyari doon sa Israel. Next slide natin. Now, in spite of the fact that Balaam knew the proper approach to God and could bring forth a revelation from the Lord by means of the special endowment of power, he was still for all of that a bishop in the false group. Siya ay bishop pa rin, propeta, doon sa false na grupo. For what did he do now in order win favor with Balak? Kasi sa tatlong pagkakataon, sa apat na pagkakataon, mga kapatid, ay imbis na sumpain niya ang Israel, pinagpala niya po, mga kapatid. Pero sabi dito, for what did he do now in order to win favor with Balak? He formulated a plan wherein God would be forced to deal with Israel and death, just as Satan knew that he could beguile Eve, cause her to fall in fleshly sin. At babalik natin doon sa slide natin, Sister Ann. Balik po natin yung nakaraan. Sabi dito, and the people began to commit whoredom with the daughters of Moab. Itong bagay ito ay si Balaam yung nagturo kay Balak ng strategy na, and they called the people unto the sacrifices of their gods, and the people did eat and bow down to their gods. And Israel joined him unto Baal Peor, and the anger of the Lord was kindled. At sa verse 4 nga, Sister, andun po sa Bible, tingnan natin, mga kapatid. Basahin po natin. Nawa ay mapagtiisan nyo pa, mga kapatid. Malapit na po, mga kapatid. At sinabi ng Panginoon kay Moses, ipagsama mo ang lahat ng pangulo sa bayan at bitayin mo sila sa Panginoon sa harap ng araw upang ang maningas na galit ng Panginoon ay mapawi sa Israel. Balik natin doon na kung titignan nyo, mga kapatid, dahil po sa ginawa ng Israel ay nagalit ang Diyos. Nakita nyo na and the people began to commit whoredom with the daughters of Moab. Meron silang ginawa na kasama yung mga daughters of Moab na karimarimarim sa harapan ng Diyos. At yung bayan, Israel, the people, the sacrifice of their gods, and the people did eat and bow down to their gods. Na maski man yung Israel ay nag-sacrifice po sila sa Diyos ng Moab, na kasama silang kumain. Di ba po, ang mga Israelita, hindi sila pwedeng kasamang kumain ng mga hintil and bow down to their gods. At kung titignan nyo po, mga kapatid, sa unang pagkakataon, kung titignan nyo, katulad po doon sa Revelation, na doon po nang hawakan na ng aral, Doctrine of Balaam, ang Israelita, ito po yung aral ni Balaam na itinuro doon sa Israel. Na kung titignan nyo po yung paggawa nila ng cult doon sa Mount Sinai, sabi po ng mga historian, hindi pa yun yung pag-worship nila sa mga Diyos-Diyosan. Dahil tinitingnan pa ng mga Israelita na ito ay image pa ng Diyos. Kaya ginawa nila yung cult doon sa Sinai. At yung unang first time raw talaga na sila ay nag-bow down sa Diyos, sa mga Diyos-Diyosan, ay dito po sa panahon ni Balaam, mga kapatid. Kaya mababasa natin doon sa Revelation, mga kapatid, sabi doon, sabi dito, si Balaam
Them that hold the doctrine of Balaam, who taught Balak to cast a stumbling block before the children of Israel. Ito po yun, itinuro ni Balaam kay Balak na strategy. Na iprinantera niya yung mga babae, yung mga daughters of Moab. Nagagandahang mga babae. At yung mga bayan ng Israel, nakita naman nila, oh, maganda. At doon sila nagkasala, mga kapatid. At next slide, Sister Han. Sabi po dito, Balaam knew that if he could get Israel to sin, God would have to deal with them and death. So he planned a way to get them to come over and join in sin. Ito po yung doktrina na itinuro po ng paglilingkod po sa mga Diyos-Diyosan. Kaya kung titingnan natin mga kapatid sa mga nakaraan nating mga aral, yung Pergamos, di ba? Ito po yung lugar, church ages, yung lugar doon sa Pergamos, yung panahon noon ay meron silang Diyos na living serpent na pinaglilingkuran doon sa lugar ng Pergamos. Na ganoon yung ginagawa nila. Na kung titingnan ninyo sa Laodicea, sa Smyrna, ay hindi pa to aral. Ito po ay kaisipan pa lamang. Pero pagdating po dito sa Pergamos ay naging aral po na meron nang hahawakan na. Sabi nga po doon sa Revelation, but I have a few things against thee, because thou hast dared them that hold the doctrine of Balaam. Sa panahon po ito ay meron na po, dito sa panahon ng iglesia na ito ay meron na pong nanghahawakan ng aral ni Balaam. At yung aral po ni Balaam ay ito po ito. Yung pakikiapid, yung harlot, yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, ito po yung aral ni Balaam na itinuro po kay Balak para po stumbling block sa bayan ng Israel. At sabi pa dito, to eat things sacrificed unto idols and to commit fornication. Yung ginawa ng mga bayan ng Israel ay fornication. Kung makikita niyo mga kapatid, ito po ay tipot larawan. Ngayon, Israel, tipot larawan ng church. Ito po yung una, pagkakataon na yung dating kaisipan ay pinanghawakan nila yung aral. Katulad doon sa tipot larawan po sa Revelation, sa ikatlong kapanahonan ng iglesia, mga kapatid, meron nang nanghawakan ng aral ni Balaam. Yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. At alam niyo po dito sa Pergamos, dito po nag-umpisa yung mga denominational churches, yung mga sama-sama, tinipon, mga kapatid. Balaam knew that he could get Israel to sin, God would have to deal with them in death. Kaya mga kapatid, ganito yung kaisipan ng kaaway sa atin bilang mga mananampalataya. Alam ng kaaway na kung tayo'y mailalagay niya doon sa kasalanan, meron tayong kalalagyan. Katulad ni Balaam, alam na yun, Israel, pag nagkasala, God would have to deal with them in death. So he planned a way to get them to come over and join in sin. Next slide. And that is what Constantine and his successors did in Nicaea. And after Nicaea, they invited the people of God to the convention. Ganun po, yung Nicaean Council, mga kapatid, na ini-invite nila yung mga kilala nila, na sila ay naglilingkod rin sa Diyos, ini-invite nila. They invited the people of God to the convention. Ito yung panahon ni Balaam, mga kapatid, doon sa iglesia ng Pergamos. And when the church sat down to eat, and rose up to play, partaking of church form, ceremonies, and pagan feasts, named after Christian rites, she was trapped. She had committed fornication, and God walked out. Ganito po yung mga naranasan. Na alam natin, yung mga naunang mga simbahan noon, mga organization, sa una po, tama sila. Nandoon yung pagpapasa Diyos nila. Pero sa panahon po, mga kapatid, na sila po ay mag-commit na ng fornication, pakikiapid, pagdala sa mga paganong, mga kapistahan, mga kapatid,
mga kaugalian, mga kapatid, mga Diyos-Diyosan, they committed fornication and God walked out. Alam naman natin yung church na nagdadala ng ganitong pagano na kaugalian, kapistahan, mga kapatid, hanggang sa ngayon, sa panahon natin, sila ay namamayagpag. When any man turns from the Word of God and joins a church instead of receiving the Holy Spirit, that man dies dead. That is what he is. Don't join a church. Mga kapatid, kung titingnan natin, don't join a church lang. Huwag lang tayo sasama sa church. Don't get into organization and get taken up with creeds and tradition or anything that takes the place of the Word and the Spirit, or you're dead. Na hindi tayo titingin doon sa mga simbahanan, sa ganda ng simbahan nila. Ano pa man, mga kapatid, na ang titingnan natin yung salita ng Diyos, kung ito ba ay puro at naangkop sa salita ng Diyos, kung ito po ba ay nasa banal na kasulatan, na ito yung mahalaga. It's all over, you're dead, eternally separated from God. Pag ganito po yung church natin na kinakaaniban. Kaya nawa ay makita natin ito. Hallelujah. Pasalamat tayo sa ating Panginoon dahil alam natin na hindi lamang church yung kinaaniban natin ngayon. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Yun ating tinitingnan. Pwede po bang palakpakan natin ating Panginoon? Hallelujah. At dito na lamang sa slide pa, next, Sister Ann. Na kung titingnan nyo po, next pa, Sister Ann. So Balaam get Israel to commit fornication. Do you know that physical fornication is the very same spirit that lies in organization, religion? I said that spirit of fornication is the spirit of organization. Yung mga fornication, yung mga bagay na ginagawa ng mga kasimbahanan ngayon, mga kapatid, bagamat akala nila lumabas na sila doon sa simbahang malaki, pero sila pa ay bunga sa pagpapatutot, mga kapatid. And all fornicators will have their place in the lake of fire. That is what God thinks of organization. Yes, sir. The whore and her daughters will be in the lake of fire. Na kung tayo po ay naroon sa mga ganong kalagayan, tiyak, doon sa lake of fire. Pero salamat tayo sa Panginoon dahil inihawi na po tayo sa mga organization na ganyan, sa mga denomination church, mga kapatid. Next slide. Sabi dito, but I have a few things against thee, because thou hast dared them that hold the doctrine of Balaam, who taught Balak a cause of a stumbling block before the children of Israel to eat things sacrificed unto idols and to commit fornication. Na kung makikita niyo, mga kapatid, yung aral na itinuro ni Balaam, tinuro niyang tips paano mapapanghina yung Israel. Kasi yung pagkukurs hindi nangyari. Who taught Balak to cast a stumbling block before the children of Israel. Kung titingnan natin, tila baga, kung sa ating pag-aaral lamang, hindi natin ito makikita. Saan ito nangyari? Who taught Balak akas? Pero dahil po sa pagbubukas ng ating kapatid, salamat sa Panginoon, dahil masigit natin na unawaan yung doktrina ni Balaam. Ito po pala ay yung paganong mga kaugalian, ito yung pagsasacrifice sa mga idols and to commit fornication. Yung pakikinig natin sa mga aral ng mga iba't ibang mga kasimbahanan, mga kapatid, na alam natin na hindi na yun yung purong salita ng Diyos. Kaya nawa, maging maingat tayo, mga kapatid, at tawa, meron tayong naintindihan sa umaga ito, na yung doctrine of Balaam, na yung tinuro kay Balak, ito po ay effective nangyari. Kasi ano nangyari po? Nilipol ng Diyos, nagalit siya doon sa mga tao na yun na nakiapid, na sumama doon sa mga pagsamba doon. At nilipol niya yung mga tao, mga Israelita, mga kalalakihan na sumama doon. At tinan po natin yung nangyari kay Balaam. Kasi
Hindi po ito na nababasa lagi kung ano nangyari kay Balaam. Gumawa siya ng masamang bagay, pero meron po siyang kinalagyan. Ibalik natin, Sister Ann, sunod niyan, Sister Ann. Yeah. Sa Numbers 31 verse 7 to 8, sabi po dito, "And they warred against the Midianites as the Lord commanded Moses." Yung Israel po ay nakipaglaban sa mga Midianita. "And they slew all the males." At sabi sa verse 8, "And they slew the kings of Midian beside the rest of them that were slain, namely Evi, and Rekem, and Zor, and Hor, and Reba, 5 kings of the Midian," mga kapatid. At sabi dito, "Balaam also the son of Beor, they slew with the sword." Na ito yung kinahantungan po ng buhay ni Balaam. Kaya nawa mga kapatid, kung tayo po ay mayroong mga pagdidesisyon, nakita natin na sinabi na ng Diyos, no. Tanggapin po natin na maluwag sa ating puso. Huwag na natin sabihin, Panginoon, baka pwede naman. Maybe. Pero ang Diyos, pag sumagat yes or no, ang kinakailangan natin tanggapin, handa tayo sa isasagot ng Diyos. Hallelujah. At nawa, nakuha natin, katulad po ni Balaam, yung kanyang buhay, siya po ay namatay sa tabak. Bagamat meron siya mga naranasan na, pero ang kinahinatnan pa rin ng kanyang buhay, kamatayan pa rin, mga kapatid. Ito yung nangyayari sa mga tao na kumakalaban sa salita ng Diyos. At ang Diyos po ang mapala sa inyo, mga kapatid. Pasensya po sa overtime. At sobra po ako ng 20 minutes. At nawa ay maunawaan ninyo, mga kapatid, dahil alanganin rin po. At sadyang mahaba po yung binasa natin. At nawa ay maunawaan natin. Mga kapatid, sana sa susunod ay babasahin natin yung doon na sa verse 15. At patungkol na ito sa Nicolaitan, at siguro ay sana sa susunod na buwan ay matapos na natin itong Pergamos at uusad na tayo doon sa sunod na iglesia. Ang Diyos po ang magpala, tayo po ay yumuko, pansumandali mga kapatid, tayo po ay magpasalamat na maikli sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. O dakilang Diyos, hallelujah. Kami po ay nagpapasalamat sa umaga ito. Muli ay nagbukas ka ng iyong salita. At nawa, Panginoon Diyos, ay naunawaan ng aking mga kapatid, ng aming mga bisita, na marami po kami bisita sa umagang ito, na tila baga ang mga bagay na ito ay mahirap, lalo na hindi nila naumpisahan, yung pagtatalakay, hindi naumpisahan, mula doon sa Laodicea hanggang sa Pergamos, at sila ay tila bagay nakikinig na parang nakahang. Pero nawa, Panginoon Diyos, kahit papaano ay meron silang napulot na salita na nagmumula sa iyo, dahil naniniwala ako, Panginoon Diyos, na anuman ang mga bagay na napapakinggan ng isang tao, kung ito ay panghahawakan nila na nagmumula sa iyo, Panginoon Diyos, ito ay pagpapala sa kanilang buhay. At nawa, Panginoon Diyos, ay nabuksan ang kanilang kaisipan, at nawa ay higit pa sila na magbulay-bulay kasama ang aking mga kapatid sa mga aral na namin napakinggan patungkol sa doktrina na itinuturo ni Balaam. At nawa, Panginoon Diyos, ay hindi na namin ito maranasan na panghawakan, at higit sa lahat, Panginoon Diyos, ay mapag-ingatan na namin ang aming sarili na kami po ay humawak sa iyong mga salita. At higit pa, Panginoon Diyos, na ikaw lamang ang tingnan namin sa aming pananampalataya, at ikaw lamang ang paglingkaran namin buong buhay namin, Panginoon. Hallelujah, Lord. Salamat po sa araw na ito, at marahil, Panginoon Diyos, ay marami mga pagkukulang ang iyong lingkod, o kaya ay pagmamalabis sa oras, Panginoon Diyos. Lahat ng bagay nito ay aking hinihingin ng kapatawaran sa iyo, Panginoon Diyos, at nawa ay higit ka pa na gumawa sa mga susunod pa na programa dito sa aming church sa umagang ito, at ikaw ang magpala sa bawat isa. Sa pakinig ng bawat isa ay ikaw higit pa na mangusap sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Panginoon Diyos, salamat po, at ibinabalik lamang po namin ang lahat ng papurit, pasasalamat sa iyong dakilang pangalan lamang po, aming Panginoong Kristo. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen.